kasi hindi ako naniniwala sa credibility na yan. Kahit isang kriminal ay nagsasabi, pinipresume natin na nagsasabi ng totoo. At ang magdedetermine kung tunay yan o hindi ay yung ebidensya. So the same also should hold true for Senator Jinggoy. Hindi natin gusto yung sinasabi niya, pero mag-a-apply yan din sa ibang tao. So what if kunwari si Mr. Morales ay biglang na-convict, not in relation to this case, pero na-convict siya dun sa ibang mga pending cases? Would that make the document suddenly non-existent? Bigla bang magiging, ay, hindi nakapanipaniwala yung dokumento na yan kasi na-convict siya? Para sa akin, hindi. Dapat walang connection yan. Kasi nasa sa pagsuporta ng ebidensya dun sa statement mo o sa truth or falsity ng sinasabi mo. Jinggoy is trying to destroy the credibility of Agent Morales. Good tactics, oo nga. Ako, ang tingin ko, on his end, yung character assassination niya, di ba, ganon, yun yung ayaw natin. Kahit sabihin mo pang may kaso, para sa akin, kahit sabihin mo pang makonvict si Mr. Morales, hindi magbabago yung character ng document. Kasi siya pa rin ang gumawa nun. Sabi ni Jasmine Oro sa Art, nawalan ako ng ganang tapusin yung Senate hearing para kay Morales dahil selective si Jinggoy. Rude kasi kay Sir Morales, pero super and kind dun sa iba. Plastic. So, sabi ni Gerald, ano naman pwede ikaso kay Morales kasi ubod ng sinungaling? Sir, hindi po kayo ang pwede magsabi na sinungaling siya. Ang magsasabi noon, posible yung PIDEA. Pero nasa sa kanila kung paano nila patutunayan yon. Ang problema, tinawag siyang sinungaling tungkol doon sa mga dokumento na sinasabi niya ay totoo. Ang problema ng mga PIDEA officials ay wala sila po ang kulang sa ebidensya. Si Mr. Morales po ay nagpapatunay na tunay yung dokumento kasi po siya yung author. At ni isang PIDEA official po, walang nagsabi na hindi totoo na si Mr. Morales ang gumawa ng dokumento na yon. Sa madaling sabi, in-affirm pa nila yung sinabi ni Mr. Morales. So unfortunately, kailangan i-support ninyo yung sinasabi ninyo at sinasabi din ng PIDEA na sinungaling siya. Okay, sabi ni Joanne, alin ba ang mas may integridad at kredibilidad? Ang salita ng isang convicted o isang kinasuhan na absuelto naman? Okay, if you're talking about Senator Jinggoy versus Mr. Morales, para sa akin, mas simple yung ganito. Hindi po nakaka-apekto ng truth or falsity of the statement yung kung convicted ka o hindi, unless convicted ka before of perjury. Okay? Pero ang sinasabi ng ating hukuman ng Korte Suprema, kahit pa nga ginawa mo ito dati, it doesn't mean that at this particular instance, hindi mo rin ginawa. So, ang sinasabi ninyo is credibility versus credibility. Ako kasi, hindi ako naniniwala sa credibility na yan. Kahit isang kriminal ay nagsasabi, pinipresume natin na nagsasabi ng totoo. At ang magdedetermine kung tunay yan o hindi, ay yung ebidensya. So the same also should hold true for Senator Jinggoy. Hindi natin gusto yung sinasabi niya, pero mag-a-apply yan din sa ibang tao. So what if kunwari si Mr. Morales ay biglang na-convict, not in relation to this case, pero na-convict siya dun sa ibang mga pending cases? Would that make the document suddenly non-existent? Bigla bang magiging, ay, hindi nakapanipaniwala yung dokumento na yan kasi na-convict siya? Para sa akin, hindi. Dapat walang connection yan kasi nasa sa pagsuporta ng ebidensya dun sa statement mo o sa truth or falsity ng sinasabi mo. I understand that it's a very human response. Syempre, lalong-lalo na kunwari, para ikaw kunwari, may jowa ka. Yung jowa man nagloko. So mahirap paniwalaan, syempre, the second time around. Dahil may kasalanan siya sa'yo at nasaktan ka. Pero para sa akin, the presumption is always that the person is telling the truth unless you have evidence otherwise. Of course, you're free to think otherwise. Siyempre, katulad nga ng ex, kunwari, ng isang ex na hindi na naniniwala dun sa jowa niyang nanloko sa kanya, naiintindihan ko po kung saan kayo nanggagaling tungkol doon. Sabi ni Franz, God bless. Sabi ni Blessed by God, mayabang si Jinggoy. Ay, doon tayo. Makapagtanong kala mo, akusado si Agent Morales. Tama yan. Yan yung pinakaayaw natin. Resource person po, si Mr. Morales. He is rude, sabi ni ma'am. Halatang feeling elite, mata pobre, mataas ang tingin sa sarili, nagmalinis. Siya naman ang convicted due to corruption. Ayun. Pero I think, kasi kung convicted siya, hindi siya pwedeng senador. So, naka-appeal yan. Convicted siya sa lower court. So, kailangan i-uphold ng higher court yan.
Sabi ni user 11774, Lam is a lawyer. If proven that she stopped the rally, a lawyer at that, would she be disbarred? Well, any person can file a disciplinary action against her. Kasi apat po ang tungkulin ng isang abogado. You have obligations to society, to your client, to the judiciary, and nakalimutan ko isa, the country or your client, other lawyers. So, at kailangan maayos ang pakikitungo mo doon sa mga yon. So, if the public at large, society yan, kailangan maayos yung kanyang pakikitungo. Bukod pa dyan, nandun din po sa ating civil code na kailangan sumusunod tayo sa batas. Diba? So, kung mapatunayan na unang-una siya yung nag-cause niya, kailangan ng ebidensya yan, ha? At siya po ay nagpatigil ng isang rally ng walang just cause, then yes, kasi yung BP 880, yan po ay may penalty rin. Mayroon niyang criminal penalty. 1 year yata ang kulong sa mga ganon. Okay? Sabi ni Dan, Jinggoy is trying to destroy the credibility of Agent Morales. Good tactics. Oo nga. Ako, ang tingin ko, on his end, yung character assassination niya, di ba, ganon, yun yung ayaw natin. Kahit sabihin mo pang may kaso, para sa akin, kahit sabihin mo pang makonvict si Mr. Morales, hindi magbabago yung character ng document. Kasi siya pa rin ang gumawa nun. Sabi ni Gilbert, bukod sa leakage, control, and confidential report, safety concern, leakage, control, what do you mean bukod sa leakage, control, and, bakit ba hindi maipagdiinan ni Senator Bato na si BBM ang dapat subject sa blood test for national security concern? Hindi po. Tingin ko, actually, si Senator Bato was already doing a lot more. Kasi siya na nga po, nagpatawag motu proprio hearing ito. Ang laki kaya, wide open siya sa batiko sa kanyang mga colleagues sa Senado. But he did it anyway. Remember, mag-isa si Senator Bato dahil committee head siya and allowed ang committee heads. Bihirang gawin po yun. Si Senator Hontiveros, ginagawa yun. So, ginawa ni Senator Bato yan. Pero para hindi masyadong para hindi biglang ipatigil yan ng ilang, alam nyo na, mga posibleng manabutahe dyan sa loob ng Senado, ginawa niyang tungkol sa leaks. Nang sa gayon, may national security implications. Pinataas niya yung level. Okay? Para nang sa gayon, kahit paano mahaging yung issue. Sabi ni Ma'am Rachel, frustrated ang mga tao dahil sa nangyaring hearing. Agree ako, very, very frustrating. Pero ang tingin ko, waging-wagi naman si Sir Morales. Bakit? Siya yung lumalabas na credible. Kahit ganun po yung mga katanungan ni Senator Jinggoy, nakakasagot siya. Para sa akin, win. Win yan. Ang medyo frustrating lang is, ba't ganun lang ang tinanong kay Ma'am Maricel, no? Hindi na, ano ba naman yung itawid mo ng konti? Teka muna, dyan ka na rin lang. Ito bang laman ng dokumento? Kasi hindi nyo alam. Sabi niya kasi, hindi niya alam yung dokumento na yun. Tama naman. Siya kasi yung subject for investigation dapat. So, kung ako, andyan na rin lang, Ma'am Maricel, andyan ka na rin lang. So, natanong. Maganda yung natanong kung kanino yung kondo. At inamin niya kanya yon, although binenta niya later on. Diba? So, posible na at the time of the request for warrant, nandun pa siya. Ang sinasabi niya kasi hindi niya maalala kung kailan siya talaga nag-vacate or kailan niya yung actual sale. Ayon dun sa Google search ni Miss MJ, October pa. Pebrero yung request for investigation. So, maganda, consistent si Mr. Morales. Well, yun nga, sayang, may mga missed opportunities, pero ang tingin ko, medyo kinakabahan talaga yung mga nagtatanong, na kinabahan din talaga. Para sa akin kasi, Rubicon yun, point of no return yan. Kung itinawid ni Senator Bato yan, ayan na po, bukas na po yan. Pero, he's already doing a good job na ipasok na niya yung kaso, na pag-uusapan itong issue na ito. And in fact, tinalakay yung tungkol dun sa blood test. Of course, PIDEA, nag-justify. Kapag negative daw, mabilis daw talaga yun and so on. Pero wala namang chemist pa. So, ibig sabihin may isa pang hearing. So, huwag masyadong ma-frustrate, may isa pa pong hearing. Sabi ni Jesus Ice Cream, nag-iisa lang si Agent Morales, ang galing po niya. Agree ako doon. Nag-iisa siya, pero very rational yung kanyang mga sagot. Tapos, nagtaka ako dito kay Curioso. Curioso ba? Curioso. Ano yung purpose ng pagtawag niya? Diba? Hindi nila in-explain Para sa akin, nagkaroon ng pagkakataon, malagyan ng konteksto yung kung i-deny na lang natin yan, di ba? Yung statement na i-deny na lang natin yan. Okay. Alam nyo, ang haba ng pasensya ko sa inyo, pero the moment na kayo, nang-iinsulto na kayo, wala na ha, magsulian tayo ng kandila niyan. Ang sabi ni Presidente Duterte, maghiwalay na tayo. Okay? So, nasa na tayo? Kay Curioso. So, anong sabi ni Curioso? Huwag mo sasabihin na namimili ako kasi at least tatlong calls na po ang sinagot ko.
So, wag kang madrama dyan, arte mo. Okay. So, si Curioso was saying, di, walang ganun, walang ganun. Tapos, pero hindi niya ma-explain what he was doing in the Director Francia's office. Andun yung asawa niya, yung asawa pa niya, yung dapat, yung may reason, justified kung bakit nandun, at mas justified pa na tumawag kay Mr. Morales. So, ay nako, nakakawindang yung mga ganong klaseng diskusyon. Ano? Sabi ni Met, the call by Curioso was an attempt at cover-up. Why did he call Morales before the hearing? Actually, was to parang discourage him. Yan. Sabi ni Marisol, yes, waging-wagi si Sir Morales, nasunog ang mga investigador sa sagot niya ni Mr. Morales. Hindi nila matitibag ang nagsasabi ng katotohanan. Laban, Sir Morales, laban kasama ang bayan. If possible po ba, pwede po bang ma-impeach si BBM? Bakit tinatanong mo kung possible? May grounds pa, yun ba yung tinatanong ninyo kung may grounds? Sa ngayon, wala pa. Kung ibabase nyo lang dito sa hearing na ito. Pero para sa akin, may other grounds. Okay? In fact, para sa akin, yung failure niya to be transparent about his health, at yun po ang tinalakay ni Attorney Harry Roque dun sa Maisog Rally. Ang ganda kasi yung mga katanungan ninyo leads me to other discussions at nagiging mas kumpleto po yung diskusyon. Ang sabi ni ni Attorney Harry, hindi po nagiging transparent ang ating Pangulo sa kanyang state of health. At kailangan natin malaman na tayong taong bayan, dahil pinag-uusapan na, hindi man diretsong tinalakay sa PIDEA leaks, yung kung siya po talaga ay may incident of a white powdery substance, dapat manguna na siya at magsabi na siya ay competent, na siya ay healthy, na ang mga desisyon niya ay maaari nating i-presume na desisyon ng isang taong maayos ang kaisipan at hindi pa naaapektuhan ng bawal na substances. Sabi ni Ma'am Marilu, naka-like, share, and subscribe na po ba ang lahat? Sa hindi pa, please po at hit the notification bell. Sabi ni Ma'am Nelly, pinagtatawanan nilang Pinas ng mga taga-ibang bansa para mga buwaya sa latian ang mga nakaupo sa gobyerno. Kaya para sa akin, mas mahalaga kung anong iniisip ng taong bayan kasi sa mga panyaga ay sa mga hindi taga rito. I really don't care as much as how much I care for the people. At huwag po natin kakalimutan, ang sabi ng ating Pangulo, dating Pangulo, gutom ang mga Pilipino. So, di ba? Ang dami na, ito na nga, may pagkakataon ng gumawa ng malaking kabutihan ng ating Pangulo para sa taong bayan, pero fail nga siya sa kanyang performance. Ano sabi ni FPRD? Dismal failure. Sabi ni Ma'am John, kaya siguro nangingialam si FL at Tasin kasi affected ang decision making. Yikes. Sabi ni Migs, we support Senator Bato sa pag-open nitong malaking issue na ito. Opo, not only that, justified na yung mga sinasabi natin o yung mga haka-haka o yung speculations, yung discussions ng taong bayan tungkol sa paggamit ng bawal na substances ang ating Pangulo. It brings it to the national conversation. So still, kudos kay Senator Bato. Kung mayroon ng pagkukulang at meron nga, agree naman po ako na may mga dapat na itawid sana, yung kay Madam Maricel, at saka yung pag-clarify dun sa sa ilang mga instances, like yun nga, itong si Curioso, teka muna, hindi ka naman, ang ginagawa mo sa PIDEA, sumusundo mo asawa mo, sinusundo mo lang asawa mo, pero tumawag ka kay Morales, hindi na naman kasama si Morales, at sakto, maghihiring. Okay, thank you kay Francis. Pinaalala niya, yung diniscuss natin dati, Article 7, Section 12 of the Constitution says, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Yes. Now, can we equate former use with the possibility of serious illness? Pwede if you equate serious illness with serious pre-existing damage. Nagkakatugma. Sabi ni Bert, talaga nagkakatugma ang sinabi ni Sir Morales at Maharlika, ang tapang ni Sir, kapani-paniwala. What? Ayan. Ito, maganda itong sinabi ni Sir Alfred. Feeling ko mga dilawan na ulit nakaupo, parang lahat ng nangyayari style dilawan. Okay, hindi ko nila lahat. Okay. Pero definitely, ang feeling ko, hindi pala sila magkaiba. Alam niyo kung bakit? Naalala na, nakita niyo yung discussion tungkol dun sa pagpabawal ni ES. Naalala niyo, isang punto dito. Naalala niyo, sabi ni Senator Bato, pinatawag nga si ES Ochoa, former ES Ochoa, Attorney Ochoa.
Pero nagpadala siya ng liham at sinabi na, unfortunately, meron na akong previously scheduled activity or appointment nung natanggap ko yung notice. Ano? Previously scheduled appointment or activity? Wala, may ibang mga pinatatawag sa Senado na pag sinabing pasensya na po, hindi ako makakarating kasi meron akong kliyente, meron akong ganito, meron akong ganyan. Nagagalit. Ano, show cause, why you should not be held in contempt. Hindi yan mas importante kasi sa Senate hearing. Pumapayag lang dati pagka hampas lupa ka, ordinaryong mamamayan at hampas lupa, ay, kailangan pumunta ka. Or else, kailangan may hearing kang iba, imbis na Senate hearing. Hoy! Sabi ni Ma'am Christine, fried neurons do not make a sound mind. Drug use allegations, especially for a president, are no laughing matter, BBM. Kaya nga. Transparency, natanong siya, diretsahan eh. Oh, kayo daw ang subject ng investigasyon, no? Anong masasabi niyo dito? Mali yata, hindi ko kinaya. Okay, sorry po, hindi ko kinaya. So, that was an opportunity for him to clear the air, pero syempre hindi niya tinig. So, ang tingin ko dyan is, pag natanong siya, one more time, evasive na po. Tinanong siya, sinabi, the former president said that, that you were on the drug list or meron kayong previous drug use. Kanya, di ba yung sabi niya, oh, I think it's the fentanyl. Hindi niya sinabi, that's not true. Ang sinabi niya, parang pinapalabas niya, ay, siguro, affected na utak ni presidente dahil sa former president dahil sa fentanyl. Aba, ang bilis ng karma, Ngayon, pwede natin siyang questionin. I think it's the white powdery substance. Okay. Sabi ni Dexter, tama po. Pag sa kapamilya mo ay adik, kaya mo bang pagkatiwalaan na magdedesisyon sa pamilya mo? Paano pag adik na tunay naman na gumagamit sa public knowledge yung Pangulo tapos asawa niyang okay. Binibig. Maria was not herself kanina. Mataray nga siya at matapang dapat, biglang kabado daw. Nanginginig siya when she was reading her her statement. Sabi ni Ma'am Imelda, nakaka-stress ang Senate hearing kanina. Hindi makabayan si Grace at Jinggoy. Sobrang nilang ininsulto si Mr. Morales. Kaya next year election, ang piliin natin yung mga makabayan na senador. Oo, I don't like what Senator Grace said. Kasi it's really just naninira ka lang ng tao. Wala ka namang ibang dahilan. At saka, bakit naman ganun? Yung taong may kaso, iniisip ninyo na masama kagad. Aba, kahit yung mga walang kasalanan, nakakasuhan, di ba? Coco Marvin says, hindi ko gustong paraan ni Bato mag-handle ng hearing. Buti andun si Cheese nag point of order. I agree. Kasi si Cheese ang nag-clarify. At actually, patama yun kay Senator Jinggoy. Yung mga hearsay niya, but that's hearsay. But that will not stand up in court. We're not in court, Mr. Senator. Huh? And it would only be considered hearsay if you're trying to prove the crime of the white substance. That wasn't what the discussion was about. It was about the leaks. Sabi ni Jo Marie, alam ko na, baka pang pais ka po kay Terry yung napalanunan sa lot. Grabe kayo. Maraming tao sa prayer rally, di ba? As far as I could see, wala naman ako doon. Dito ako sa Metro Manila. Madami pa tayong nagmamahal kay Duterte, sabi ni Rafi. Hindi pa. Marami tayo kahit noon pa. Sabi ni Apricot, wing van lang ang stage ni PRD samantalang ang aeroplano ni Marcos may bulaklak pa. Sabi ni Queen Serena, paano kung tinaniman ng kaso? Kayang-kaya bawiin basta may kapangyarihan. Totoo yan. Diba? Di ba matagal na natin sinasabi, may mga tao na we're all supposed to be created equal under the law. But may mga elite class na who are more equal than others. Sabi ni Mayor, correct, patama yung kay Jinggoy, bastos may magsalita porkit may kaso, wala na daw kredibilidad. Totoo yan. At siguro dapat pinapaalala natin sa ating mga gihiting ng mga senador na resource persons po ang mga tao doon. They're asking them for information. Pero bakit nyo sila ina-attack? Parang ka nagpapasok, huli ka, pasok kayo sa bahay ko, tapos yung pala may trap. Isipin nyo na lang kung ano yung iniisip ng ordinaryong mamamayan. Iisipin nila kung kaya nilang gawin, itong mga gihiting natin mga senador, kung kaya nilang gawin kay Mr. Morales, kaya nilang gawin sa ating mga hampas lupa. Sabi ni Emilia, ramdam po namin ang pagbabago ng bansa, nagmahal po lalo na basic needs, kaliwat kanan ng patayan. Ang taas ng crime rate. Alam nyo, periodically every month or so, tinatanong ko sa mga kaibigan kong PNP, kamusta crime rate? Kaya ganun lang. Ma'am, malabo, balik na talaga ang droga.
Kawawa naman ng mga pulis natin. Ay, isa pa yung ginawa ni Tatay Digong, ha? Sabi niya, mahal kong pulis at ang military. Natuwa ako doon. Siyempre, pamilya ko ganun eh. Diba? Ang tatay ko po ay Air Force. Career po yan. At bago siya naging Air Force, siya po ay veterano ng World War II. Ano po siya, 16 or 15 years old. Sumali po siya sa Philippine Scouts at pinaglaban ng bayan. So, kumbaga, ang tatay ko lumaban para sa bayan since he was 15 years old. Ang lelong andong ko ng Taga Laguna ay lumaban sa Philippine-American War. Ang lolo ko on my mother's side lumaban po sa Laguna bilang guerrilla. Ang mga kapatid ng aking ama ay iba-ibang services nanilbihan po sa gobyerno. Kaya talagang naano ko doon na marami na pong itinaya ang pamilya ko para sa kapakanan ng bayan. We can do no less. Ibang sabi nga nila, ang ating kalayaan, binili yan eh. Binili yan ng dugo ng mga sinauna ng ating mga ninuno. Lahat ng mula nung panahon pa ni Diego Silang na unang nakapag-alsa laban sa kolonyal na mananako dito sa bansa, nakapag-unite ng 3 linguistic groups. Ibig sabihin, natawid niya yung barrier ng pagkakaiba-ibang salita. Ilocano si Diego Silang. Pero, sino ba yung mga Kapampangan yata at saka Pangasinense ay nakapagpulong siya ng 3 diverse linguistic groups na pagkaisa niya yung mga grupo na yon. Una siyang umalsa na talo man. Pero yan po ang unang umalsa sa Asia. Diego Silang, huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya mabuhay ang Ilocano Nation. And it's called the Ilocano Nation. Alam niyo kung bakit? Malaki yan eh. Parts of the Cordillera, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, next, Tarlac. So, marami, ang laki po ng ang tawag dyan talaga noon ay the Ilocano Nation. La Union, sorry, kasama po pala. And it's called La Union dahil kumuha sila ng parte ng Ilocos Nation at isang parte ng is it Tarlac or Pangasinan? Basta dun sa South at gumawa ng ibang probinsya. The union of these two. Sorry, taga-Abra si Diego Silang, sabi ni Roro Vibes. My apologies. Si Gabriela ang Ilocana. Tama ba? Paki-correct po kung mali ako. Sabi ni Lex Susan, bash niyo lang si attorney, playground niya to, good luck. Sabi ni and by the way, napansin niyo ba yung anti-Sara na rally? Napansin niyo ba? Alam niyo kung ilang tao doon? Wala pa yatang 15. Nakita niyo ba yun yung sa Senado? Ayun. Si Binibining Pilipinas, huwag niyo siyang awayin. I hope you remember me. I do. I'm a kakamping. And when we talk about the current events, the main reason why we refuse to rally behind the resistance is because we will never like a Duterte. I understand po. Sa totoo lang, I already figured that out kahit noon pa. Alam ko na hindi niyo gusto yung mga Duterte. And you will never understand kung bakit gusto namin sila. But I also appreciate yung mga kakamping na you don't throw your weight naman behind the administration. So naiintindihan ko po kayo. So ayan po guys, yun yung sinasabi ko. Ito, si Binibining Pilipinas po, kakamping yan. Pero hindi siya pro-Marcos. So ibig sabihin, hindi rin siya pro-Duterte. On the other hand, mayroon po mga dilaw na apparently kamag-anak ng people in power na hindi na sila doon sa site na yan. So, hindi na sila dilaw. Sabi ni Francis Guerrero, less than 50 yata nag-rally sa Senado. Actually, maaga kong nakita, so parang tingin ko 15. Ang sama ko, sorry naman po. Baka naman umabot sila ng 25. Okay, thank you kay Ma'am Pelms. Marisa, and thank you Binibining Pilipinas for your comment. Sabi ni Ma'am Marisa, akala ko ibang senador andun kanina, wala naman ginawa next hearing doon, uli si Jinggoy. Well, he's free to do so, to be there. Sabi ni Zion, hindi sapat na solusyon ang pagpapababa kay Marcos. Dapat major overhaul ang gobyerno. Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. There must be genuine change, hindi lang po leadership. Tama naman po kayo in that sense. Yes po. Sabi ni Dine, bakit di po nila kino-consider yung confirmation ni Morales as authentic? Di ba resource person siya? I think, sinabi naman ni Senator Bato na he believes that the document is authentic. Kumbaga, yun na yung niya. Yun na po ay papasok sa report niya. So, the rest, it's a venue really to natirahin yung pagkatao ni Mr. Morales in the hopes that they can convince people not to believe him. Sabi ni Frankie, Region 1 to 3 are composed of Ilocano Nation. Both Diego and Gabriela Silang are Ilocanos from Pangasinan and Abra. Both. So, both, kumbaga, ang parentage nila, yes, Ilocano Nation pa rin. Pero tama, Abra. Di ba? Kasi nabanggit ko Ilocano siya. Pero, you're correct, Ilocano Nation nga.
Sabi ni Von, pattern na ata dyan sa Senado ang mambastos at manghamak. Makapagpakitang gilas lang. Wala naman silang naluloko sa drama nila. Kanino kaya nag-start yan? Doon siguro sa hindi alam ang Doc na Seno. Grabe, Von! Ang deadly! Sabi ni Frankie, 75.5% of anti-VP in Daysari rally kasi may kasamang mga musmus. Uy. Sabi ni Tere Albos, pwede ba sabihan na lang yung FLM and PBM to have drug test para matigil na yung mga akusasyon? Pwede ba they're not obliged to? We cannot compel them. Siguro we can only shame them into doing so. And pwede dahil tayo yung taong bayan. Power emanates from the people, remember? Sabi ni Erwin, I think ang main focal point sa PDEA investigation ay si Curiosa at si Francia. Halatang may luto sa mga sinasabi nila. Hala, sila nag-leak? Sabi ni Lex Souza, biglang nagkasensi mga sinasabi ni Attorney Weng Wanson noon. Pansinin niyo, never namin inaway si Bing. Kasi funny siya eh. Saka kilala ko siya ever since. Alam ko yung ano niya, yung topak niya. Pero sa totoo lang, mabait yun. At, by the way, magaling na abogado. Yun nga lang, minsan talaga topak kaya tawan-tawa yung mga tao. Sabi ni Sir Nan, we have to thank the senators for behaving how they behave. Makes us see who to elect next time. Tama, andaan natin ito ha. Huwag tayong short memory syndrome. Ano, pansin niyo ba yung suot ng isang ateng, fashionistang dating? Sinong ateng? Sino dun? No legal basis para mapaalis si PBBM. Let's see the people's will. The people's will is the entire basis. Tama naman din yan. I like that. There's a theory that still has to be tested. If the people give the power emanates from the people, then it is also within the people's power to take that back. Nasabi din ng sinadang Kongreso yun eh. Gusto ko talaga ibalik sa Kongreso. Sabi ng Kongreso, kami ang nagbigay ng prangkisa ninyo, sabi nila sa SMNI, kami din ay pwedeng magbawi. Ang defense ng SMNI, pag ginant nyo na may vested rights na yan. And therefore, para matanggal yan, kailangan may due process. Ang due process ay sa hukuman. So, ayun. Naging litmus test ang mga reaksyon nila sa mga ginagawa ni PBBM, both wisely, sabi ni Lex Souza, sabi ni Dine. Kanina nga yung attorney na nagsalita, halatang nagsisinungaling biglang napasok asawa niya para lang lumusot. Ang deadly niyo magsalita, grabe kayo. Okay, last few questions. Ang hirap kasi magbigay ng number kasi mamaya may maganda namang question na lilihis na naman ako. Sabi ni Christine, I hope people remember, amnesia kang Pilipino, kaya too much to ask yung naaalala ni Agent Morales lahat as if he had just one case in his Fidea time. Hey, Jinggoy, check yourself. Matara yan si Ma'am Christine. Sabi ni siya noon, sa 2025 at 2028, huwag natin iboto ang mga sumupil sa ating karapatan ngayon. Budol na budol tayo. O di man natin kakalimutan, particularly dyan sa mga taga-Dumaguete, yung mga OFWs na taga-Dumaguete, sabihan niyo po ang mga pamilya ninyo, malakas po ang influence ninyo. Sabihan niyo na yung mayor ng Dumaguete ay lumabag sa Batas 880. At parang dinamay sila. Alam mo yun, sinabi niya, binigyan ng permit, tapos last minute din ang ginawi. Na halatang nandadamay, nagkukos siya ng damage. Yun, may mga nakabili na ng ticket, nagpuntahan na yung mga tao. Bad faith talaga, malis. Para sa akin, hindi yan, by pa ni Presidente Duterte, former President Duterte, sinasabi niya is, ano yun? Bakit ganun? When ang totoo niyan is, malisyoso. Pinadamay niya, hinintay niya until the last few minutes, last, before, di ba, ilang days na lang to go. And then people are all ready to go. At may iba, papunta na. So, wow. Talaga. Mr. Jinggoy, you're trying to be good. To be true, where in fact you are convicted. Ikaw ang hindi makapaniwala, mas bilib po kami kay Mr. Morales. Huwag ka masyadong nakakapaghalata. Ha? Kalat na kalat na yun, hindi naman masyadong halata. Hindi naman masyadong halata. Kalat na kalat yung expression. Magandang gabi, K16. Sabi ni Ma'am Cheryl, nag-attend lang si Robin ng hearing para bantayan si Maria. Hindi naman siya nagtanong. Baka hindi siya ready, kayo naman. Kaya siya naman magtanong siya tapos wala sa tono. Okay.